Well, mga kapopong, kumusta? Well, paniguradong kahit kayo napansin nyo rin na ang ilang bansa kasi hindi lang dito sa Asia, kundi pati na rin sa maraming bansa dito sa mundo, ay totoong unti-unti na silang naghahanda patungkol sa posibleng isang labanan na naman na mangyari. Well, hindi sa Russia o sa bansang Ukraine, kundi isang labanan dyan sa South China Sea at sa mga kalapit lugar nito. Bakit? Well, kung babalikan kasi natin ang balita, ay itong isang US Admiral na mismo ang nagsabi na ang ginagawa ng China sa pagpapalaki o pagpapalawak ng military nito ay dahil ito sa preparation ng China upang sakupin naman ang Taiwan very soon. Na alam niyo naman siguro na kapag ginawa ng China yan sa Taiwan, ay posibleng ang mga kaibigan na bansa ng Taiwan tumulong laban sa gagawin ng China. Pero yun nga lang, at since alam niyo naman kung gaano kalapit ang Taiwan sa Pilipinas, at sabihin man nating hindi sasali ang mga kasundaluhan natin dyan, pero in reality kasi ay madadamay at madadamay talaga ang Pilipinas dyan. Well, alam niyo naman siguro na maraming bansa sa mundo ang nanliligaw sa gobyerno ng Pilipinas dahil kahit kasi sila alam nila na itong lokasyon ng bansa nating Pilipinas ay isa sa pinakamagandang lokasyon bilang advance ng isang military na gagamit ng ating bansa. Well, kaya't huwag na kayo magtaka sa kung bakit itong ginagawa ng China dyan sa West Philippines ay papalapit na ito ng papalapit sa Pilipinas. Well, kaya posibleng kung malingat lang itong Coast Guard natin saglit in the future, baka one day nabalitaan na lang natin na meron na namang itinayong Chinese military base dyan itong mga Chinese na ito, na military base naman na super lapit na sa Palawan. Pero ang kagandahan kasi ngayon na kahit ang ilang hindi pro-government sasang-ayon rin, ay totoong we are so very lucky na ang defense secretary natin ngayon super lawak ng kaalaman patungkol sa national security ng isang bansa. Well, nabalitaan niyo ba itong meeting na naganap na ito? Yes mga kapopong, at ito na nga ay sa pagitan ng India at ng Pilipinas. At kung wala ka namang kasing idea sa kung bakit parang nagkakaroon ng interest itong India na pumasok sa mga deals with Philippine government, ay kung hindi kasi ako nagkakamali posibleng nagsimula yan dahil doon sa mga BrahMos missile na in-order ng Pilipinas. Well, kung babalikan natin at please correct me if I'm wrong, ay halos $370 million ang kontrata na yan natin sa India para dyan sa mga missiles na yan. At kung i-convert naman natin yan sa pera natin, ay tumataging-ting yan na halos 20 billion pesos. Yes mga kapopong, 20 billion pesos, which is noong nabalita kasi sa India yan, at since successful yung deal na yan, ay maraming mga Indian companies tuloy ang nagka-interest sa Pilipinas na mag-offer na rin ng ilang pang military equipment dito sa bansa. Yes mga kapopong, good payer kasi ang ating gobyerno pagdating sa mga ganyang bagay. Na alam niyo naman siguro na kung hindi natin gagawin ang pagbili ng paunti-unti ng mga ganyang military equipment, ay dyan mas lalakas ang loob ng China na gawin itong laging bullying na ginagawa nila sa Pilipinas. Anyway, kung hindi ako nagkakamali, ay actually posible naman sa South Korea, sa Amerika o sa ilang pang bansa dito sa mundo bumili ng mga military equipment ang Pilipinas. Pero bakit nga ba sa India pa? Well, para pala kasi sa mga hindi nakakaalam, ay in terms kasi ng construction, even na mga armas na mayroong nuclear technology, ay totoong India ang isa sa mga nangunguna sa mundo. Which is itong BrahMos missiles na binili ng Pilipinas sa India, ay actually hindi lang naman India ang gumawa niyan, dahil tumulong rin ang Russia sa pagdevelop nitong mga missile o nitong mga BrahMos missile na ito. Yes mga kapopong, Russia plus India is equal to a very strong result, at hindi lang mekos-mekos lang yan insan, na baka nga in the future ay baka pati ang mga jet natin sa Air Force ay sa India na rin bilhin ng Pilipinas. Well, why not, diba? Most especially na
parang sumosobra na itong China sa mga ginagawa nila dito sa Coast Guard at sa Navy natin. Na remember na pati kasi ang bansang India ay nakakaranas rin ng ganyang bullying sa China dahil doon sa pag-aagawan nila ng mga lugar doon sa borders nila. Well, dyan nyo talaga malalaman na pagdating sa usaping teritoryo ay gagawa at gagawa talaga ng paraan itong China na makontrol ang mga lugar naman na hindi naman nila maipaliwanag sa kung bakit sa kanila yan. I mean, yung ilang lugar pala na mga lugar na hindi maipaliwanag ng tama sa kung bakit sa kanila yan. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay ano ba ang masasabi nyo dyan sa partnership ng India at ng Pilipinas? Sa tingin nyo ba isang advantage talaga yan para sa gobyerno natin? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga komento, so i-comment lang yan sa baba at aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video ko tayo, mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!